Mga mahal na kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa pagkakaloob niya sa atin ng pagkakataong ito para tayo ay muling makapagsagawa ng pagpupuri at pagsamba sa kanyang napakabanal na pangalan. Kung inyong mapapansin, mga kapatid, ang tinatawag na teknolohiya ay patuloy sa kanyang pag-unlad. At ito raw ay para sa ikagagaan ng pamumuhay ng tao dito sa daigdig. Subalit, kabaliktaran naman ang nangyayari. Dahil na alam natin, lalo namang lumulubha ang kalagayan ng pamumuhay ng tao dito sa mundo. Bilang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, ito po ay hindi na natin dapat na ipagtaka sapagkat batay po sa Biblia at sa katotohanan ng naituro na sa atin, nakasaad na ang taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting panahon at lipos ng kabagabagan. At bagamat alam natin ang katotohanan ito, ay dumarating ang pagkakataon na para bagang merong mga nahihirapan na unawain at harapin ang mga maigpit na pagsubok na dumarating sa ating buhay para tayo ay subukin na waring ang nangyayari sa atin ay hindi pangkaraniwan. Ito po ang dahilan kung bakit may ilan na nag-iisip, nagtataka, kung bakit sa mundo ay napakarami daw na mga suliranin ang hinaharap ng mga tao, bilang suliranin, karamdaman, kasamaan, kahirapan. At sa panig natin na nagkakatipon sa pagkakataong ito, ang pinakamabigat na pagsubok na ating kinakaharap ay ang pagsubok ng ating pananampalataya. Yan ay bunga ng nangyayari sa iglesia. Bakit nga po ba hindi natin maiiwasan na danasin ang mga pagsubok sa buhay na ito? Simulan natin ang ating pag-aaral sa katanungang saan ba itinulat ang mga naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Simulan natin ang ating pagbasa sa Hebreo 11:13. Ganito po ang pahayag sa atin. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Sa ano po itinulag ang mga naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo? At tayo'y kabilang dyan. Ang sabi po sa talatang ating binasa, sila'y pawang mga taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Bakit po pawang mga manlalakbay lamang tayo sa sanlibutan ito? Basahin natin ang sagot sa unang Kronika
29, talatang 15 naman. Sapagkat kami ay mga taga-ibang lupa sa harap mo at mga nakikipamayan, gaya ng lahat naming mga magulang. Ang aming mga kaarawan sa lupa ay gaya ng anino at hindi nagtatagal. Bakit po pawang manlalakbay lamang tayo sa sanlibutan ito? Sapagkat ayon sa ating binasa, ang ating mga kaarawan sa lupa ay hindi nagtatagal. Sa mga tuwid, dapat nating maunawaan, mga kapatid, na tayo sa sanlibutan ito ay hindi panghabang buhay. Tayo ay nakikiraan lang dito. Ika nga, naglalakbay lamang tayo dito. Saan po tayo patungo? Saan ang hangganan ng paglalakbay nating ito? Basahin natin ang sagot sa 1:14, 1 hanggang 3. Ganito po ang pahayag. Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Saan po ang hangganan ng paglalakbay nating ito? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, sa bahay ng aking ama. Ipaghahanda ko kayo roon ng dakong kalalagyan upang tanggapin ko kayo, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Kaya mga kapatid, doon tayo patungo sa bahay ng Ama, sa tahanan ng Diyos. Nasaan po ang tahanan ng Diyos na tunay nating tahanan, pamalagian nating tahanan? Dinggin natin ang Hebreo 11, talatang 16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Nasaan po ang tahanan ng Diyos na siyang tunay at pamalagian nating tahanan? Naroon sa langit. Ano po ang tawag ng Biblia sa tahanan ng Diyos doon sa langit? Ang sabi ay lalong magaling na lupain. Kung ito ay lalong magaling na lupain, napakainam na manirahan doon. Bakit po mainam na makapanirahan tayo sa makalangit na lupain? Sa tahanan ng Diyos o sa bayang banal? Ano po ba ang uri ng buhay doon? Pakinggan ninyo. Sa Apokalipsis 21:1 hanggang 4, ganito po ang pahayag sa atin. Nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na.
Nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Narinig kong isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng panambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Ano po ang uri ng buhay doon sa tahanan ng Diyos, sa bayang banal? Unang-una, ang Diyos doon ay makakapiling natin. Pangalawa, wala na anyang kamatayan doon. Wala nang panambitan, wala nang hirap, wala nang sakit, sapagkat ang mga bagay ng una ay naparam na doon. Kaya kung iahambing ang buhay dito at buhay doon sa langit, ay napakalaki ng pagkakaiba. Pero sa mga naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, doon tayo patungo. Ang langit, ang kaharian ng Diyos, ang tunay nating bayan. Paano pa inilarawan ng Biblia ang bayang banal? Kung saan, yun ang tunay nating bayan. Pakinggan ninyo ang 21 Gs hanggang 11 at babasahin din natin ang talatang 18. At dinala niya ako na nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na may kalwalhatian ng Diyos, ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng salamin. At ang malaking bahagi ng kuta ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Sa mga kapatid, ay napakaganda ng kayarian ng bayang banal. Ito'y gawa sa ginto at sa iba pang mga mahahalagang bato. At higit sa lahat, ang Diyos ay mananahan kasama natin doon. Kaya inuulit namin mga kapatid, tayo po ay nakikiraan lang dito sa sanlibutan ito, kung saan napakaraming mga pagsubok, napakaraming mga suliranin, napakaraming nagdudulot sa tao ng hinagpis, ng sakit. Pero darating ang pagkakataon, darating ang panahon na malalagpasan nating lahat ito. Kailan yun? Pagka dumating na ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang tanong ay, sino ang tiyak na makapaninirahan sa bayang banal? Mga kapatid, babasahin ko ang sagot sa 21, talatang 7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito.
At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Sino po ang tiyak na makapaninirahan sa bayang banal? Ang sabi ay ang magtagumpay. Yung salitang magtagumpay dito, pwede nating tumbasan ng isa pang salita eh. Yung salitang makapasa. Mamaya ay lilinawin natin bakit ginamit natin yung salitang makapasa. Ang magtagumpay, magmamana ng mga bagay na ito. Ang tinutukoy na ito ay yung bayang banal sapagkat Kapitulo 21 yan eh. 21, 1 hanggang 4, 10 hanggang 11, 18. Pagkatapos ang binasa naman natin ngayon ay 7. Iisa ang kapitulo niya. Kaya sa konteksto, bayang banal ang pinag-uusapan diyan. Kaya alamin na natin, anong kinakailangan nating pagtagumpayan? Unang Pedro 4:12 hanggang 13, ganito ang pahayag. Mga kapatid, pakinggan nating mabuti. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kalwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Ano po ang kinakailangan nating pagtagumpayan? Ang sabi ni Apostol Pedro, mahigpit na pagsubok na dumarating upang kayo'y subukin. Ano po bang katumbas niyan sa Ingles? Pwedeng tumbasan niyan ng test. Ano ba ang kailangan nating gawin? Kung halimbawa may test, may pagsubok, kailangang makapasa. Kailangan magtagumpay. Kumbaga sa nag-aaral, para ka gumraduate, kailangan makapasa ka. Kaya, sa bahaging ito ng ating pag-aaral, mga kapatid, ay hindi natin maiiwasan na balikan yung naituro na sa atin sa maraming pagkakataon na nakasulat sa Zacarias sa 13:9. Ang sabi doon, ang ikatlong bahagi ay dadalin ko sa apoy, ang sabi ng Diyos. Na ang ikatlong bahaging iyon na tinutukoy ay sinasampalatayanan natin ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Bakit pararaanin ng Diyos ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw sa apoy? Hindi upang matalikod, hindi upang pabayaan, kundi para subukan. Bakit? Bakit kailangang subukan? Para malaman kung talagang tapat. Mga kapatid, gaya nga ng nabanggit namin sa inyo sa nakaraan, dapat lang subukin eh. Dapat lang nadalisain. Bakit? Sino mag-aakala na mga ministro,
Hindi lang basta mga ministro, mga tagapanguna pa. Isipin mong dumating ang pagkakataon na salaulain ang iglesia. Dumating ang pagkakataon na sila mismo ay talikuran ang mga salita ng Diyos. Hindi nasundin ang mga tuntunin, ang mga maayos na pamamalakad sa iglesia. Sila mismo, mga kapatid, yung iba nga naging tagapagturo pa namin eh. Tinitingala pa namin yung mga yan eh. Talaga naman kung magturo nung una eh. Kahangaan mo eh. Pero ano nangyari? Sila mismo. Ano ang ginawa? Ibinenta ang kaisahan ng iglesia dahil sa salapi. Ano pa? Hindi na ipinatupad ang maayos na pagtitiwalag kung sino yung gumagawa ng katiwalian, kung sino yung gumagawa ng kasamaan, yun ang pinananatili, at yung naninindigan sa katotohanan, yun ang ginigipit, yun ang itinitiwalag. Hindi na sinusunod yung pag-ibig sa magulang, pag-iibigang magkakapatid. Kaya kailangan, Dalisay, kailangan padaanin sa apoy para pagdaan sa apoy ang matitira lantay na ginto, dalisay na pananampalataya. Yun ang nagtagumpay. Maaring sabihin po ng isang sumasamba sa pagkakataong ito ay bakit po kailangan pa nating magdaan sa mabibigat na pagsubok? Hindi po ba pwedeng wala na yun? Hindi ba pwedeng diretso na lang doon sa bayang banal? Basahin po natin ang sagot, 14:22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kung babasahin natin yan sa wikang Ingles, nakalagay doon we must, through many tribulations, enter the kingdom of God. We must. Sa mga tweet, kailangan, requisite. Hindi pwedeng wala na yun. Hindi po. Bakit? Sapagkat kung halimbawa, wala na yun, eh, hindi na sana sinabing ang magtagumpay. Kung wala na yun, pagsubok, pagdalisay, edi sana sinabi na lang na ang lahat ay magmamana ng mga bagay na ito. Hindi po. Kailangan nagtagumpay, kailangan nakapasa. Paano tayo papasa? Paano tayo magtatagumpay? Yung iba, yung mga kakilala natin, yung mga siguro, yung iba mahal pa natin sa buhay.
na nauna na sa atin, na sila'y nakapamalaging tapat, nasasabi natin na mapalad sila, nakatapos na sila ng takbuhin. At nang matapos nila ang kanilang takbuhin ay tayo mismo. Kilala natin sila. Naging tapat sila sa tungkulin, naging tapat sa paglilingkod. Paano kaya tayo? Kaya, basahin natin itong pahayag ni Apostol Pablo sa Galatia 6:10. Kaya nga, samantalang tayo ay maipagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, samantalang tayo'y may pagkakataon. Katumbas niyan, samantalang buhay pa tayo, gumawa tayo ng mabuti. Kanino? Sa lahat. Lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Mabuti ba yung hindi mo kausapin, ni hindi mo pansinin? Mabuti ba yung itagubilin mo ay huwag silang pagpapakitaan ng anumang kabutihan? Pagkatapos sasabihin nila ligtas sila. Kaya gumawa tayo ng mabuti. Alin ang mabuti na dapat nating gawin samantalang may pagkakataon? 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Mga kapatid, ilang ulit na ninyong narinig sa amin, doktrinado tayo. Alam natin yung aral. At sa awa ng Diyos itong mga pagsamba natin, yung tunay na aral pa rin ang itinuturo sa atin. Ang salita ng Diyos, banal, matuwid, mabuti. Kaya pagka patuloy nating sunod-sunod ang mga aral ng Diyos, natutupad natin yung sinabi ni Apostol Pablo na gumagawa tayo ng mabuti sa bawat pagkakataon. Kaya huwag tayong hihiwalay sa utos. Mga kapatid, anong isa sa kautusan ng Diyos na dapat gumabay sa bawat isa sa ating samantalang patungo tayo sa bayang banal? 1:17 ng unang Pedro. Ganito po ang pahayag sa atin. At kung inyong tinatawagan na ama siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Ano po ang isa sa mga kautusan na dapat gumabay sa atin habang naglalakbay tayo patungo sa tunay nating bayan? Ang sabi ni Apostol Pedro, sa inyong pangingibang bayan, naglalakbay tayo eh. Ang sabi ay gugulin ninyo sa takot. Mga kapatid, anong takot ang tinutukoy doon? Takot sa Diyos. Yun ba yung takot na ang Diyos ay tatakbuhan mo, ang Diyos ay lalayuan mo, ang Diyos ay tatalikuran mo? Hindi. Paano po ba dapat na mahayag ang takot sa Diyos? 3:7. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon, humiwalay ka sa kasamaan. Mahalaga yung pagbabagong buhay. Dapat tuloy-tuloy yun.
Mahalaga na ang buhay nakasalik sa mga kautusan ng Diyos. Huwag kang hihiwalay doon. Sapagkat sa oras na hindi ka na sumusunod, humiwalay ka na sa tunay na aral, ang katumbas nun, mga kapatid, ay hindi ka na natatakot sa Diyos. Wala nang dapat na pagdebatihan doon. Wala nang anumang eksplanasyon pa doon. Yun na yun. Yung iba, kung ano-ano pa ang paliwanag na sinasabi. Kung ano-ano pa ang sabihin na natin. Palusot na lang yun eh. Mga kapatid, pagsunod sa araw, yun ang takot kanino? Sa Diyos. Paghiwalay sa kasalanan, sa kasamaan, takot yan sa Diyos. At tandaan natin yung umpisa nung talata na binanggit dun sa kawikaan. Huwag ka niyang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Alam nyo, yung talino, biyaya ng Diyos yan eh. Hindi naman masama yan eh. Nagiging masama lang yan. Pagka yan, ay ginagamit mo na. Pinangahawakan mo na. Na ikaw ay papalayo na sa Diyos. Meron po bang mga ganyan? Oo. Sa dami ng alam, ang ibinunga, hindi na umasa sa Diyos. Hindi na sumampalataya sa kanyang mga aral. At ang malungkot na di ba, mga kapatid, yung iba hindi na sumasamba eh. Tatanungin mo, ba't hindi ka na sumasamba? Paraan pa. Huh? Sipin nyo. Bakit ganun ang kaisipan niya? Kasi nga, nananangan na siya dun sa kanyang karunungan eh. Yung karunungan niya, yun na ang ginagamit niya para ipaliwanag niya kung bakit nangyayari ito. Pagka ganyan, yan ang simula na ikaw mahihiwalay ka na sa Diyos. Sa tanggapin man niya o hindi, mga kapatid, baka naman kasi paratangan tayo na, kayo naman nanghuhusga eh. Kaya ang tanong natin anong katunayan na hindi tayo nang hahawak sa ating sariling karunungan? Di basahin natin to. Deuteronomio 5:32-33. Pagkatapos ay 28:14. Babasahin natin na parang iisa lamang na kapitulo. Inyong isagawa na gaya ng iniuutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Kayo'y lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang kayo'y mabuhay, upang ikabuti ninyo, at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. At huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglilingkuran sila. Ano po ang katunayang hindi natin pinangahawakan yung sarili nating karunungan? At paano tayo lubos na makaiiwas sa kasamaan? Ang liwanag ng tagubilin ng Diyos. Ito utos ko, huwag kang lilihis dyan. Huwag kang liliko sa kanan o liliko sa kaliwa. Ang katumbas lang yan, diretso. Ito aral ko, yan ang gawin mo.
Kaya, mga kapatid, gusto nating magtagumpay, gusto nating makapasa, gusto nating na pagka dumating ang araw ng wakas, maging dapat tayo makapiling ang Diyos sa bayang banal, sundin natin ang utos ng Diyos. Sa malaot madali, mga kapatid, darating ang wakas. Wakas ng ating buhay o wakas ng mundo. Ano man ang mauna, nawa ay maging karapat dapat tayo. Mangyayari lang yun kung nabuhay tayo sa pagsunod. Kaya hilingin natin sa Diyos, mga kapatid, Ama, kung meron po na tumalikod na sa iyo, iniwan ang pagsunod, ang mga pagsamba. Maawa ka sa amin na huwag mangyari yun. Loobin mo na ang kaloob mong buhay at lakas sa amin ay gugulin sa pagsunod sa katapatan sa iyo. Pagpalain kayo, mga kapatid, saan man kayo naroroon. Iabot nawa ng Diyos ang sagot sa inyong mga dalangin, pagpapala sa inyong sambahayan, at basbas niya sa inyong mga anak. Tumayo po kayo, tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat ng marami sa iyo. Hindi ka nagkukulang ng pagtuturo mo sa amin. Gaya po ng aming narinig, tulungan mo kami, Ama, kami makapagtagumpay. Malagpasan namin ang pagsubok na ipinadala mo sa amin para kami maging dapat pagdating ng araw ng paghukom. Ama, sa malaot sa madali, darating ang wakas sa amin. Wakas ng aming buhay o wakas ng sanlibutan ito. Ikaw ang nakakaalam, Ama, kung kailan ang panahong yaon. Maawa ka sa nalalabing panahon namin sa sanlibutan. Sa bawat pagkakataon, mabuhay kami ayon sa iyong kalooban. Sa mga pagsubok pa na aming kakaharapin, makarating kami sa kadalisayan ng aming pananampalataya. Ama, kung mayroong mga tumalikod na sa iyo, iniwan ang mga pagsamba, huwag kang papayag mangyari sa amin yun, kundi maitaguyod namin ang pagpupuri sa iyo, ang aming mga pagsamba hanggang sa araw na ng kaligtasan. Kakayanin po namin ang mga pagsubok, ang hindi namin makakaya, ang ikaw ay hiwalay na sa amin. Sa aming mga pagkakasala, linisin mo kami, patawarin. Aman Diyos, itaguyod mo na ang iyong mga anak. Bigyan mo kami ng pagkakataon magmana ng buhay na walang hanggan. Bigyan mo kami ng magandang wakas
alang-alang sa aming kaluluwa. Basbasan mo po ang aming mga pagsamba. Huwag maulila sa iyong kapangyarihan. Dito, lumalakas kami pagka ikaw ay aming nakakapiling. Ano man ang dalangin ng aming mga kapatid na hindi namin nabanggit sa panalangin ito, sumasampalataya kami. Ipagkakaloob mo ito sa kanila. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.